The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Mr. President, kung gusto mo talaga makipagkasundo sa mga Duterte, bakit si General Torre ang hinirang mong maging PNP na siyang umaresto kay President Duterte? Umaresto kahit walang dalang waran. Mr. President, reward ba yon kay General Torre? Sa daming pwede pagpilian, bakit si General Torre pa ang hinirang maging PNP chief? Ayoko ng gulo. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan kong kaibigan. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. Bakit po si General Torre na 2-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Wala akong may bigay na detalye dyan, ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality, but it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that commander-in-chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion, call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung kay pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya, mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya? Bakit naman? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa Palagay ko naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the Commander-in-Chief or what the President desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, you know, it was not an easy decision on the part of the President. He considered, to my recollection, 5 names, no? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made. General Torre will be serving 1 year and 9 months, if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police to serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future, like what happened to the KOJC, the incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question. No? Performance is always depending on the situation.